Magandang araw ng Martes mga kaibigan, August 13, 2024. Update lamang po tayo sa lagay ng ating panahon. Pero bago yan kaibigan, please huwag niyo po munang kalimutan mag-like and subscribe kung di ka pa nakasubscribe. At pahit po ng notification bell para ma-update ko po kayo at ma-notify kayo sa lagay po ng ating panahon. Maraming salamat kaibigan. So patuloy pa rin po natin na binabantayan ngayong araw po ng Martes mga kaibigan. Ito pong tropical cyclone sa labas po ng Philippine Area of Responsibility. Ito po yung tropical depression na mga kaibigan o tinatawag din natin bilang isang mahinang bagyo na may estimated pong layo na 1,550 kilometers east of northeast of extreme northern Luzon mga kaibigan. So kung makikita nyo po sa ating pinaka-live radar, nasa labas naman ito ng PAR at yung direksyon niya ay papalayo. Pero pinapangambahan po natin mga kaibigan kung ito'y magbago ng direksyon. No? But as of now, hindi lamang itong tropical cyclone na to or tropical depression. Dalawa po yan mga kaibigan. May cloud cluster pa no, na nabubuo. Halos kakatabi lang po nila. Apat po sila mga kaibigan na sama ng panahon na nasa labas naman po ng PAR. But as of now, wala po itong direktang epekto sa ating bansang Pilipinas. Patuloy po natin itong minomonitor within 24 to 48 hours no, kung ito'y lalakas nga po ba or magiging isang ganap na bagyo or baka kapasok po sa ating bansa mga kaibigan. Pero bago yun mga kaibigan, apektado pa rin ang ilang bahagi po ng Luzon at western section ng Visayas ng southwest monsoon. Dito po muna tayo sa forecast weather condition natin ngayong araw po ng Martes. Sa area po ng Ilocos Region, Zambales, Batanes at Babuyan Island po mga kaibigan, asahan po ang maulap na panahon sa may bandang hapon at mga isolated light rains or to heavy rainfall or mahina hanggang sa malakas na pag-uulan ang posible mga asahan pagdating sa gabi. So pinag-iingat pa rin tayo, lagi pong pinapaalala sa impact po o yung baha, no? Epekto po ng pagbabaha kung sakaling magkaroon ng malakas at malawakang pag-uulan at doon din po sa mga landslide prone area sa matataas po na lugar. Dito naman po sa area ng Metro Manila, the rest ng Luzon, Western Visayas, kasama na rin po ang Negros Island Region, maulap din po na kalangitan ang mararanasan dyan sa may bandang kahapon na mga kaibigan. Sa paggabi naman, mga isolated light rains din, mahina hanggang sa malakas na pag-ulan din na posibleng maranasan na biglaan po dahil pa rin po sa southwest monsoon mga kaibigan. No? Pinag-iingat pa rin tayo sa bantaan ng pagbabaha at landslide po mga kaibigan. At kung kayo lalabas ng hapon or sa gabi, panatilihin po't ugaliin magdala ng payong, jacket, kapote, no? Kahit wala pong bagyo na nasa loob ng ating bansa, maging alerto pa rin tayo, maging handa tayo mga kaibigan. Diyan naman nagsisimula yan, mas maganda nakahanda tayo kung kailan walang bagyo, no? Kasi ang nangyayari, kung kailan may bagyo na malakas, doon pa lang natataranta at nagkukumahog na mag-asikaso ang ating mga kababayan. Mga kaibigan, ng ilang bahagi naman ng ating bansa na aking hindi nabanggit ay apektado naman po ng localized thunderstorm. So nagtataka yung iba, wala namang bagyo, wala ding southwest monsoon pero nakakaranas ng biglaang buhos ng pag-uulan. Madalas sa hapon po at sa gabi, yun naman po yung dahil no, sa localized thunderstorm. So pag alam nyo mababa yung area po ninyo, ay linisin natin yung mga kanal. Kung may mga kanal po dyan na dinadaluyin ng tubig, yung mga busura tanggalin para hindi po maging main cause ng pagbabaha mga kaibigan. No, ayaw naman natin lahat maulit yung naging pinsala po na naidulot ni Super Typhoon Karina. So marami din nagtatanong, ito nga po bang tropical depression ay may pag-asa nga ba na maging isang ganap na bagyo? As of now, at naayon na rin sa tala ng pag-asa mga kaibigan, maliit pa yung tsansa no, na ito ay maging isang malakas na bagyo. Tropical depression, mahinang bagyo, pero nasa loob po ng Philippine Area of Responsibility. Kung ito man makapasok sa ating bansa, tatawagin po itong Bagyong Dindo. So maraming nalilito, itong si Typhoon Maria o Bagyong Maria, bakit daw Maria agad yung pangalan? Ito po yung international name mga kaibigan, yung Maria, at yun ay kung pumasok sa ating bansa, tawagin pong Bagyong Dindo mga kaibigan. So mga kaibigan, pinapaalala ko no, ngayong buwan na Agosto, inaasahan din tinataya na pag-asa na posibleng isa hanggang 2 bagyo ang pumasok sa ating bansa bago matapos ang buwan po na ito mga kaibigan. So maging handa pa rin tayo no, sa anumang posibilidad na mangyari dahil po ang panahon natin ngayon, pabago-bago. Ako po hindi po nananakot mga kaibigan, bagkus lagi po ako nagpapaalala sa inyo, araw-araw po yan. So please mga kaibigan, wag niyo pong kakalimutan mag-like and subscribe at pahit ng notification bell para kada upload at